Narito ang buong salin sa Filipino. Tayo ay nabubuhay sa tinatawag kong panahon ng ako. Ang panahong iyon, ako, 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 ako. Ang gusto ko, gusto ko, gusto ko. Ibigay mo sa akin, ibigay mo sa akin, ibigay mo sa akin. At sinabi na sa kasulatan na magiging ganito ang kalagayan. Sa Ezekiel Kabanata 16, talata 48 hanggang 50, nang usap ang Panginoon tungkol sa Israel. Sa bagong tipan naman, sa 2 Timoteo, tinutukoy nito ang ating panahon, ang mga huling araw. Kawili-wili ang sinabi ni Ezekiel tungkol sa Sodoma at Gomora. Madalas, kapag iniisip natin kung bakit winasak ng Diyos ang Sodoma at Gomora, ang agad nating naiisip ay ang homoseksualidad at mga ganyang gawain. Gayunpaman, may higit pa rito na sinabi si Ezekiel. Sa ilang paraan, ang homoseksualidad ay isa sa pinakamataas na anyo ng pagkamakasarili, kahit sa usaping pangkasarian, ito ang pinakamalinaw na pagpapakita ng pag-iisip na, ako lang ang mahalaga. Buhay ako, sabi ng Panginoon, hindi ginawa ng iyong kapatid na Sodoma, at ng kanyang mga anak na babae, ang ginawa mo at ng iyong inggong mga anak na babae. Narito, ito ang kasamaan ng iyong kapatid na Sodoma, pagmamalaki, labis na pagkain, at walang ginagawang pag-aasikaso, hindi man lang niya tinulungan ang dukha at mapagkailangan. Sila ay nagmataas at gumawa ng kasuklam-suklam na bagay sa harapan ko, kaya't inalis ko sila, ayon sa nakita kong nararapat. Alam niyo ba, hindi man lang binanggit doon ang homoseksualidad. Sinabi sa talatang iyon na winasak ang Sodoma dahil sa pagmamalaki, labis na pagkain, catamaran, at hindi pagtulong sa mga nangangailangan. Kapag makasarili ang tao at ibinibigay lang ang lahat sa sarili, naghahari ang mga pagnanasa. Ang homoseksualidad, sa aking pananaw, ay isa lamang sa mga bunga ng pagnanasang iyon, ang pagnanais na bigyang kasiyahan ang sarili. At kung hindi tayo mag-iingat, iyon na lang ang magiging layunin ng ating buhay, ang pagbibigay kasiyahan sa makalaman at makamundong pagnanasa. Sinasabi sa 2 Timoteo Kabanata 3, talata 1 hanggang 5. Alamin ninyo ito, sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Sapagkat ang mga tao ay magmamahal sa sarili, magmamahal sa salapi, magyayabang, magmamalaki, manlalait, hindi susunod sa magulang, walang pasasalamat, walang kabanalan, walang pag-ibig, hindi mapayapa, maninirang puri, walang pagpipigil, mabangis, ayaw sa mabuti, magtataksil, matigas ang ulo, palalo, magmamahal sa kalayawan kaysa sa pagmamahal sa Diyos. Magkukunwari silang matuwid ngunit itinatanggi ang kapangyarihan ng pagiging banal. Layuan ninyo ang mga ganitong tao. May anyong pagiging banal, maaaring nagsisimba pa nga sila tuwing linggo, ngunit ang pamumuhay nila ay hindi tugma sa pag-amin kay Jesus bilang Panginoon. Mahal nila ang sarili, mahal nila ang pera, at mahal nila ang kasiyahan, mahal nila ang kalayawan higit sa pagmamahal sa Diyos. Ganito ang lipunang ginagalawan natin ngayon. Paano nakakaapekto ang ganitong kaisipan sa ating pananaw sa paggawa? Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome mga payo ni Ama, isang pag-aaral mula sa pamilya at buhay. A. Ang pananaw na, karapatan ko, sa halip na pagtingin sa paggawa bilang biyaya. Ang pagkamakasarili ay nagtutulak sa tao na hilingin ang kanilang mga karapatan sa halip na ituring ang paggawa bilang isang pribilehiyo. Sinasabi nila, utang ninyo sa akin ito. Alam ko ang mga karapatan ko. Hindi masama ang pagprotekta sa karapatang pantao o pagtrato ng maayos sa kapwa, ngunit lamabis na ang lipunan sa aspetong ito. Kapag inuuna natin ang sarili, nakakalimutan nating pasalamatan na mayroon tayong trabaho. Sa halip na magpasalamat na binuksan ng Diyos ang pagkakataong ito, ang una nating tanong ay, ilang araw ang aking bakasyon? Ilang oras ang pahinga ko, bago pa man magsimula? Ang gawain. Naiintindihan ko ang pagmamalasakit sa pagtrato ng wasto sa mga manggagawa. Ngunit ang tinutukoy ko ay ang pag-iisip na, ano ang makukuha ko rito? Sa halip na, ano ang maibibigay ko, ang pag-aalala lamang sa sarili, sa sweldo, at sa sariling kapakinabangan. Ganito rin sa ibang bansa, ang mga tao ay bumoboto batay sa kung ano ang makabubuti sa kanilang bulsa, hindi kung ano ang makabubuti sa bayan. Ipinapangako ng mga politiko ang bawas buwis, at ibinoboto nila ito, kahit na sa huli ay makasasama sa lahat. Hindi sila nagpapasya batay sa prinsipyo o sa pangmatagalang kabutihan, kundi batay lamang sa, ano ang makukuha ko.
Hindi ko sinasabing walang dapat maging hangganan sa oras ng paggawa o walang bakasyon. Ngunit lumalabis na tayo, mas inuuna natin ang pag-alis sa trabaho kaysa sa mismong paggawa. Kailangan nating maunawaan ang pananaw ng Diyos tungkol sa paggawa, kaugnay ng ating buhay, tunguhin, at layunin ng Diyos sa atin. Huwag nating hayaang hubugin tayo ng mundo. Kung magsisimula kang negosyo habang iniisip na, gagawin ko lang ito ng 3 araw sa isang linggo, dinadaya mo lang ang sarili mo. Hindi yun magtatagumpay. Kailangan mong ayalay ang iyong sarili rito. Nakikita ko rin ang ganitong kaisipan, nakuha ko na ba ang 15 minutong pahinga ko? Pinagtrabaho nila ako ng 5 minuto ng sobra, bagamat tama ang batas, bilang mga Kristiyano, dapat nating pag-isipan, paano tayo magiging kaiba sa iba. Kapag pumasok ako sa trabaho, hindi dapat umiikot ang lahat sa akin. Ang pag-ibig sa sarili, sa pera, at sa kasiyahan ay nagtutulak sa tao na hilingin ang karapatan sa halip na ituring ang paggawa bilang pribilehiyo, at nagtatrabaho lamang para sa pera o para makabili ng mga kasiyahan sa buhay. Itinuro ko noon sa mga kabataan ang pagpili ng hanap buhay. Naglista ako ng humigit kumulang 25 uri ng trabaho, kasama ang kinakailangang pag-aaral at inaasahang kita. Tinanong ko sila, kung pipili kayo ng 3 mula rito, ano ang pipiliin ninyo? Alam nyo ba, halos lahat ay tumingin sa bahaging nagpapakita ng kita. Iyon ang pinagbatayan nila. B. Ang paggawa bilang biyaya, may kasiyahan sa bunga ng gawa. May ganda at kasiyahan sa paggawa. Kapag nagpipintura ako at nakita kong maganda ang resulta, may kasiyahan doon. Ang anak ko ay gumagawa ng mga kabinet at kasangkapan, may pagmamalaki at kasiyahan kapag nakikita ang bunga ng gawa. Minsan nakakapagod, may alikabok, ngunit alam mong ginagawa mo ang ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo, at iyon ang nagbibigay lakas. Kung ituturing nating sumpa ang paggawa, iiwasan natin ito hanggat maaari, parusa na dapat takasan. Magiging negatibo ang pananaw natin, hindi natin makikita ang kasiyahan at layunin nito. Hindi natin aasahang makatagpo ng katuparan, bagamat hindi lahat ay perpekto, may katuparan sa paggawa ayon sa layunin ng Diyos. Sa katotohanan, may mga tinik at hirap dahil sa kasalanan, ngunit hindi iyon ang orihinal na disenyo ng Diyos. Ang paggawa ay biyaya, pagkakataong makapaglingkod at makapag-ambag. C. Ang paggawa bilang pagsamba, pag-alis sa paghati ng pangmundo at pang-espiritual. Isa pang maling pananaw, ang paghihiwalay ng buhay espiritual at buhay paggawa. Sinasabi ng iba, ito ang buhay ko sa simbahan, at ito naman ang negosyo ko, hiwalay sila. Ibig sabihin, magkaiba ang pamantayan ng katapatan tuwing Linggo at sa Lunes hanggang Sabado. Sinasabi pa, matigas ang kompetisyon, kailangan mong gawin ang lahat para mabuhay. Ngunit hindi dapat magkahiwalay ang ating pananampalataya at paggawa. Ang paggawa ay pag-aalay ng pagsamba sa Diyos. May maling pag-iisip na ang pagiging pastor o nagtatrabaho sa simbahan ay mas marangal kaysa sa pagiging karpintero, tindero, o empleyado. Para bang ang trabaho sa labas ay mundo lang at hindi mahalaga sa Diyos. Walang ganyang paghahati ang Diyos. Ang paghahati ng secular at banal ay gawa ng tao, hindi ng Diyos. Isang halimbawa, may mag-asawang estudyante sa kolehiyo ng Biblia ang nagsabi sa kanilang pastor na tinatawag sila ng Diyos sa larangan ng politika. Ang unang naisip ng pastor, bakit doon? Marumi doon. Ngunit ipinaalala ng Diyos, ang mga nasa kapangyarihan ay mga lingkod ng Diyos din. Sinuportahan sila ng simbahan. Lumipas ang 25 taon, ngayon ang asawa ay pangalawang pinakamataas na opisyal sa kanilang lalawigan, at ang asawa naman ang namumuno sa lahat ng pulisya doon. Sila ay nagsisilbing saksi ni Kristo sa larangang iyon, mahirap man, nanganganib man, doon sila ginagamit ng Diyos. Huwag nating maliitin ang anumang uri ng paggawa. Ang pagiging tapat, mabait, at marangal sa iyong trabaho ay paglilingkod at pagsamba sa Diyos. Dapat din nating makita ang espiritual na layunin sa ating paggawa, hindi lamang kumita, kundi maging instrumento ng pagbabago at pag-asa. Kahit hindi mo laging banggitin ang pangalan ni Jesus, ang iyong pamumuhay ay nagpapahayag ng kanyang katapatan at pag-ibig. D. Ang pag-iwas sa kaisipang, tapos na ako, ang paggawa ay may layunin. Nakakamangha rin kung paano nag-iisip ang marami ngayon, ilang araw ang bakasyon. Gusto ko ng 3 araw lang ang trabaho, tapos bakasyon na.
Kapag nanalo sa loto, ang tanong agad, kailan ka titigil sa trabaho, parang ang layunin ng buhay ay hindi na gumawa. Marami sa nanalo sa loto ay nawasak ang buhay, dahil nawalan sila ng layunin. Ang paggawa ay hindi parusa. Ito ay pagkakataong makapaghatid ng kaharian ng Diyos, kahit sa pagtatayo ng bahay, pagtuturo, pagbebenta, o paglilingkod. Hindi kailangang banggitin ang pangalan ni Jesus palagi, ang iyong katapatan, pagmamalasakit, at katapatan ay nagsasabi kung sino ang iyong Panginoon. Bilang mga Kristiyano, dapat tayong maging iba sa panahong ito. Huwag nating hayaang hubugin tayo ng mundo, sa telebisyon, sa paaralan, sa lipunan. Tanungin natin ang ating sarili, ano ang sinasabi ng Diyos tungkol dito? Kaya't kung kumakain man kayo o umiinom, o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos, 1 Korinto Kapitulo 10 versikulo 31. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.